Ngayon naman, aralin natin kung paano gumawa ng survey or Google form. No? So dito, you can simply type Google Forms and then proceed tayo dito. No? So gaya sa Google Docs and Google Slides, Google Spreadsheet, no? I-click lang natin itong blank. Say for example, ay gagawa tayo ng quiz or survey, no? ICT Quiz 3.1. Siyempre, bago tayo mag-proceed sa test questions, kailangan muna natin kunin yung information ni student, no? Of course, yung name to let them be guided kung ano yung standard format ng kanila ilalagay. Last name, first name, and then middle initial. No? There are times nag-automatic siya na nag-generate based dun sa tinype natin. No? And then grade, level, and section. So grade, level, and section, you can ask them whether they want to, kung gusto mo silang pag-type in, no? Or kung ready na yung pamimilian nila. No? So kung ang question mo ay pertaining to a long sentence construction, paragraph pwede. No? And then kung kailangan lang na pamilian ay isa lang na tamang sagot sa mga choices, multiple choice. Kung marami, no? More than one yung choices, pwedeng check boxes, no? Ginagamit din siya sa survey or sa questionnaire. Kung ready na yung choices, other feature siya ng multiple choice, no? Yung drop down, no? And kung gusto mong i-upload yung file, whether video or photo, pwede tayo maglagay ng file upload. And then sa mga questionnaire, sa thesis or studies, ginagamit natin tong linear scale, no? Multiple choice grid or check box grid if you want to ask their birth date or other info na about sa exact date, no? Pwede rin natin gamitin. Ganun din yung time. So dito, say for example, ay mag-create tayo ng test question para sa 7 magalang, 7 matapat, no? And then, sa pagbuo ng question, we can simply click this and then you can actually place image instead of text na question. You can also include video clip, no? By inserting URL. And then itong add section, nakikita nyo pagka nagsagot kayo ng Google form, merong parang page, no? So kung ito yung first part noon, yung student need niya i-declare name niya at section. Kung sa second ay yung proper question na o yung mismo ng ICT quiz 3.1 questions. Ang isa sa benefit nitong add section, ang unang makikita lang nila ay itong first part, no? Kung hindi pa nila ito masasagutan, hindi sila makaka-proceed sa page 2, no? So to try, you can actually change the theme, no? And then para makita nyo yung progress ng ginagawa nyo, no? Ayan, no? So pag nag-dex, lalabas yung content nitong section 2. Okay? So sa pag-send natin sa recipient nito, i-click lang natin ito, no? Pwede natin i-shorten, no? O kung hindi man, ano. Then ito i-send natin sa link, sa ka-group or dun sa magsasagot ng questionnaire or sa student natin, ang lalabas sa kanila ay ganitong format, no? Pero pwede rin natin siyang gawing collaborative, no? Kung gusto natin na halimbawa yung survey or questionnaire ng thesis natin ay gusto natin pagtulong-tulungan as a group, i-click lang natin to ellipsis, no?
And then, i-click natin yung add collaboratively. The same with Google Docs, Google Spreadsheets, at saka sa Google Slides. I-click lang natin itong get link, change, and then papalitan natin to. No? Anyone with the link. Ayan, no? So, editor. So, ika-copy lang natin, then isa-send na natin siya sa ating ka-group.